Okay, good morning. Um, Uli ako ang inyong piging poging guro, Christian Rizzi Pastoral. Okay, dahil hindi tayo makapag face to face, ito muna ang ating gagawin. Magkakaroon tayo ng maghahanda ako ng mga video lesson na kung saan gusto ko sana naman ay panoorin nyo opo para hindi masayang yung effort ko sa paggawa nito. Sana panoorin nyo at itong video lesson na ito ay may mapulot kayong mga kaalaman ukol rito. Okay? Teka lang. Okay. Una, ang ating layunin ay napapalagan ang pagkakabuo ng UDHR. Pangalawa, naiisa-isa ang mga taong nasa likod ng konsepto ng karapatang pantao mula sa sinaunang panahon hanggang sa pagkabuo ng UDHR. At ang pangatlo ay makabubuo ng grapikong pagpapaliwanag tungkol sa mga dokumento sa pag-unlad ng karapatang pantao at kung ano ang mga nakapaloob dito. Okay, gusto ko panoorin nyo muna ito, kahit konti lang. At sino ba sa inyo nakakaalam ng pambatang kantang ito? Sige nga po. Okay, ito ay ang Bawat Bata. Panoorin niyo. Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan, maganda ngunit nadaparin. Ang bawat tao sa ating mundo, ayan mo maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may magtatampisaw, mahirap man o may kaya, mabuti kayo mandi. At kahit ano man uli ka pa, sa iyong mundo magpataka. Ang bawat nilikha sa mundo'y minamahal ng Panginoon. Ang bawat patay may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Okay, proceed na tayo. Stop na natin to. Alam ko, ito paulit-ulit na lang natin to, no? Ano nga ba ang ito meron dito mga katanungan. Meron akong hinanda dito mga question, no? Kailangan to. Ano ang mensahe na nais parating ng awitin na ang bawat bata? 'Di ba? Ang ang ginamit ko dito ay ang bawat bata na kung saan hindi ito literal na bata, no? Hindi ito tumutukoy lamang sa pagkabata o pagiging bata. Ito ay tumutukoy sa karapatan, mga ginagawa ng isang kabataan. Ito ang bawat bata ay representasyon na kung saan ang bawat tao ay may mga karapatan na dapat nilang taglayin at dapat nilang makamit bilang isang individual. Kaya naman, bakit kailangan makamit ng tunay na kalayaan? Bakit nga ba? Sapagkat ang tunay na kalayaan, dito natin paano natin ito makakamit sa pagkakaroon ng matibay na sandigan gaya ng mga batas na nangangalaga sa mga karapatang pantao at paano ito makamit sumunod sa mga batas na kung saan ito ay may mga pinagbabatayan, 'di ba? Sapagkat ang karapatan ay hindi bilang isang tao may mga limitasyon at dapat taglayin o tungkulin ang isang upang makamit ang isang karapatan. Opo. Okay, next. Lahat ng nabubuhay na individual ay may taglay ng mga karapatan dahil bawat isa ay nararapat at tratuhin ng may dignidad. 'Di ba? Ito yung sagot. Lahat ng nabubuhay na individual ay may taglay ng mga karapatan. Lahat tayo ay may karapatan. Um,
ang unang 'di ba, ah, ang ating mga karapatan ay karapatang mabuhay, karapatang magkaroon ng maayos na tahanan, magkaroon ng edukasyon, pangalan, 'di ba? Ito yung mga karapatan yung kadalasan ng mga karapatan na dapat taglay ng isang tao. Okey, saklaw ng tao ang kanyang mga karapatan sa aspetong sibil, pulitikal, ekonomikal, sosyal o pakikipagtao at kultural. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa historical na pag-unlad ng konsepto ng karapatang pantao mula sa sinaunang panahon hanggang sa pagkakabuo ng Universal Declaration of Human Rights ng United Nations noong 1941. Okay, ano nga ba ito? Ano ang mga sakop dito? Ano ang karapatang pantao uli? Ito ay tumutukoy sa payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap o makamit ng lahat ng tao. Payak, ibig sabihin, ito ay mga karapatan na na dapat na dapat taglayin ng isang individual. Okay, una ay si Haring Cyrus noong 539 BCE. Ay, punta natin dito. Noong 539 BCE, before Common Era, sinakop niya ang Persia at ang kanyang mga tauhan ang lungsod at ng kanyang tauhan ang lungsod ng Babylon. Ang topic natin ngayon ay paano nabuo ang UDHR. Saan nagsimula? Okay, simulan natin dito nga kay Haring Cyrus na kung saan si Haring Cyrus sa dokumento niya pinalaya niya ang mga alipin at pinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Ito yung dokumento niya. Pinapili niya ng kanya-kanyang mga relihiyon ang bawat taong nasasakupan niya o mga sinakop niya, 'di ba? Noong panahon, uso pa yung mga labanan, uso pa yung mga pananakop na kung saan kapag nakasakop ka gaya ni sa Haring Cyrus ay tanyag ka halos sa buong hindi lang sa buong nasyon kundi sa lahat ng nasasakupan mo bilang isang magaling at kahangahangang pinuno. Ngunit ito ang kanyang mga dokumento. Pinalaya niya ang pinalaya Pinalaya niya ang mga alipin sa pinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Dito pa lang nagkaroon na ng karapatan. At inideklara rin niya ang pagkapantay-pantay ng lahat ng lahi. 'Di ba meron kasi tayong mga um, classification ng lahi, 'di ba? Meron tayong yung reyna pinakamataas, namumuno, merong hari, reyna, presidente, ganyan. Meron tayong mga sundalo, at ang pinakamababa ay mga alipin. Okay, ito naman ang tinatawag na picture, tingnan niyo ang picture, ito ay tinatawag na Cyrus cylinder. Nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag na Cyrus cylinder na tinagurian bilang, okay dito ko na, bilang World First Charter of Human Rights. Dito nakatala ito. Ito, yung mga dokumento niya. Pinalaya niya yung mga tao, yung mga rehiyon, pinapili niya at idineklara niya ang pagkapantay-pantay. Dito yan, nakatala dito sa Bickley na to na tinawag na Cyrus Cylinder at pinamagatang the World First Charter of Human Rights. Ang kauna-unahang pagpapasimula ng human rights o karapatang pantao. Kinakitaan rin ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba't ibang sinaunang kabihasnan tulad ng India, Greece at Rome. Ito naman, ano-ano nga ba ang mga relihiyon sa Asya? Okay, dito muna ang mukha ko. Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asya tulad ng Judaism, Kristyanismo, Hinduismo, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa. Ito po 'yon. Meron tayo ditong krus na Kristyanismo, Taoism yung
yung black and white na bilog, yung Buddhism, ito yung nakaupo, yung Islam, yung buwan, 'di ba? Ito yung mga relihiyon sa Asia. Okay. Haring John the First. Sino si Haring John the First? Dito ko na naman yung... Okay. Dito na lang. Sino si Haring John the First? Siya ay hari ng England. Noong 1215, siya to. Okay, hindi sino. Siya ang lumagda sa Magna Carta. Ang Magna Carta, di ba noong nakaraan, tinalakay natin yung mga, meron tayong Bausi, Sidaw, at ito, Magna Carta. Nakapaloob sa dokumento ni Haring John the First, hindi maaring dakpin, tanda na, hindi maaring dakpin, ikulong at bawiin ang anumang ari-arian ng sinuman ng walang pagpapasya ng hukuman. Kumbaga, wala kang karapatan na tanggalan ng pagmamay-ari o ikulong, dakpin, aristuhin ang isang tao hindi napapatunay o hindi dumaan sa due process of law. Okay? Kailangan kasi dumaan tayo sa paglilitis. Sa dokumentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. Although si Haring John I ay hari ng England, siya mismo ang gumawa ng dokumentong ito upang limitahan ang kapangyarihan ng isang hari. Di ba? Napakagaling naman. Okay, sumunod. Petition of Rights. Dito sa pagka-edit ko, dapat mga big letter yan. Opo. Petition of Rights, ano naman ito? Noong 1628, sa England pa rin, ipinasa ang Petition of Rights na naglalaman ng mga karapatan tulad ng hindi pagpataw ng buwis, ng walang pahintulot ng parliament. Di ba? Hindi ka ire-required na magpataw o magbigay ng buwis kung hindi ito dumaan sa tamang proseso ng parlamento. Pagbawal sa pagkulong ng walang sapat na dahilan. Okay, tama naman, di ba? Alangan naman na pagbawal, ikulong ka ng basta-basta nang wala man lang due process o wala naman man lang paglilitis. Halimbawa, di ba, walang sapat na dahilan. Halimbawa, nabayad ko ngayon si ko ngayon na nakaguso. Paglabos ngayon sa tinampo, pagbilta ngayon nakabado na, tapos nag-report ngayon sa barangay na uudaan ngayon sa usad na bado. Ngayon, ika man, tanakabay ka, biglang sumbong ika at pinaaresto mo. Di ba? Ito yung halimbawa na hindi bawal itong paaresto ng walang sapat na dahilan. Hindi mo na caught on cam o caught on act. Hindi mo na huli. Basta lang nakita mo, paglabos nga kan daan ba, tapos nga pagbiltag ko na. Di ba hindi mo naman nakita talagang siya nang sinampayan nyo. Opo. Okay. At hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. Okay. Ano naman itong Bill of Rights? Noong 1787, inaprubahan ng United States Congress ng saligang batas ng kanilang bansa ang Bill of Rights. Ang Bill of Rights na ipinatupad noong December 15, 1791. Pagpasensyahan nyo na, may background music ako. Ito ang nagbigay proteksyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging ang iba pang taong naninirahan sa bansa. Ito yung Bill of Rights. Haring Louis D. Roman numeral 16. Haring Louis D. 16 ba yan? Okay, tama, 16. Noong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis D. 16. Sumunod naman dito ang paglagda ng Declaration of Rights of a Man and the Citizen, naglalaman ng mga karapatan ng mga mamamayan. Diba noong 1789, si Haring Louis ay isa sa nasampulan ng mga batas na ito, yung mga karapatang pantao na ito, na kung saan siya ay tinanggalan ng kapangyarihan dahil nga siguro ay lumalabag siya sa karapatang pantao.
at naglagda ng dito na nagsimulang paglagda ng Declaration of the Right of Man and the Citizen, karapatan ng mga tao at ng mamamayan. Okay, noong 1864, naganap ang the First Geneva Convention. Ano naman ito? Isinagawa ang pagpupulong ng 16, tandaan, 16 Europeyong bansa at ilang estado sa United States sa Geneva, Switzerland. Okay. Kaya ito ay tinawag na First Geneva kasi ginanap ito sa Geneva, Switzerland, na may layuning isaalang-alang ang pag-aalaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo ng walang anumang diskriminasyon. Ito yung picture nito. Okay? Yan yung picture dyan. Nagpulong dito sa Geneva Convention. Nagpulong yung mga leader na kung saan upang talakayan ang pag-aalaga sa mga nasugatan. Kasi noon, uso pa sa panahong ito yung gyera, yung labanan ng mga bawat bansa na pananakop pa dito sa panahon ito. Okay, sino naman si Eleanor Roosevelt? Okay, ito yung mukha niya. Si Eleanor, parang pareho na kami sa buhok ha. Okay, si Eleanor Roosevelt, okay, sorry, ay byuda ni dating Pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Noong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt. Siya yung nanguna dito sa pagtatag ng United Nations Human Rights Commission. Siya ang asawa ng yumaong Pangulong Franklin Roosevelt sa United States. Sa pamamagitan ng naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights. Dito na nagsimula yung pagtatag ng UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Okay, Universal Declaration of Human Rights. Ito yung logo niya. Human Rights. Ito ang international pagdideklara ng karapatang pantao sa buong mundo. Tandaan na, kaya nga tinawag itong universal sapagkat ito ay buong mundo. Minsan nga, di ba, meron tayong universal remote. Kasi lahat ng channel ay nakukuha. Kaya naman, pag tinawag na universal, ito ay pangkalahatan. Okay? Ito, Universal Declaration of Human Rights, ito ay pangkalahatan sa buong mundo. Ito ay dineklara, international na pagdideklara ng karapatang pantao sa buong mundo. Noong December 10, 1948, masayang tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR o International Magna Carta for Mankind. Tinawag ang Universal Declaration of Human Rights bilang International Magna Carta for Mankind. Bakit tingin ninyo ang sinabing for mankind? Bakit kaya? Una, dahil pinagsama-sama at binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng individual sa isang dokumento. Kumbaga sa isang file, inintak yung mga karapatang pantao na kung saan binalangkas, ibig sabihin pinagdebatehan, dinaan sa proseso ang mga dokumento. Ito ang naging pamantayan ng demokratikong bansa sa pagbuo ng kanilang saligang batas. Ang Pilipinas ay isa sa demokratikong bansa, kaya naman meron tayong mga batas, iba't ibang batas na nangangalaga sa mga karapatang pantao gaya ng freedom of speech, 'di ba? May karapatan tayong ipahayag ang ating mga salubin, opinyon o mga nais nating iparating. Hindi tayo kontrolado ng isang namumuno. Meron tayong karapatan na ipahayag ang ating mga gustong sabihin. Okay. Para sa inyong gawain, okay, paano to? Okay. Para sa inyong gawain, gawin mo ako. Ibigay ang hinihing impormasyon ng graphic organizer. Isulat ang mga probisyon na kapaloob sa bawat dokumento. Bibigyan ko lang. Okay, wag na.
Ito yung gagawin nyo. Yung dokumento, ito na, Cyrus. Unang dokumento, Cyrus Cylinder, Magna Carta. Pangalawa, Magna Carta. Pangatlo, Petition of Rights. Pang-apat, Bill of Rights. Panglima, Declaration of the Right of a Man and the Citizen. Pang-anim, the First Geneva Convention. Yung mga nakapaloob doon, ilalagay nyo sa kabilang count dito sa right. Okay, ilalagay nyo yung mga dokumento. Makikita nyo yung sagot dito. Kaya naman, ang video ito, kung napanood ninyo, ay makagagawa kayo ng aking gawain sako. At kung sakaling man na hindi kayo makapasa, ibig sabihin, hindi nyo tinapos ang video lesson na ito. Nanawaan? Okay. Ito yung nilalaman. Una, ang pagmamarka ko, antas ng pamantayan ko, nilalaman 40%. Hindi na to kooperasyon. Originality na lang, 30%. At yung pagpasa nyo ay 30% na kung saan total of 100%. Isesend ko ito at sana pakasend ko, panoorin at gawin yung activity ko. Okay na? Unawaan? Bye-bye. Okay. Sa mga susunod na talakayan tayo, kung meron magka face to face tayo, magkakaroon ako ng long quiz about sa mga video lesson ako. Okay? Natin. Bye.